Isa sa mga sangkap upang magtagal ang isang relasyon ay ang maging tapat ka sa iyong iniibig. Tunay na nakakasira sa pagmamahalan kapag ang isa sa inyo ay nagawang magloko at magkaroon ng iba. Bakit nga ba may mga taong nagagawang tumingin pa sa iba kahit meron na silang karelasyon? Sino nga ba ang totoong nagkulang? Ang nagloko o ang niloko? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ang totoo ay netong mga huling buwan lamang ako napadpad sa inyong channel at nawili na akong makinig sa mga istorya at sulat na inyong binabasa. Kaya nagbakasakali ako na magpadala ng letter sa inyo para i-share ang naging experience ko dati sa pag-ibig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Gabriel. Bago ko pala simulan ang aking kwento ay gusto kong malaman ng lahat na hindi ako proud sa aking nagawa. Magiging honest lamang ako sa aking pagkukwento. Sisimulan ko ang aking kwento noong taong 2015. 26 years old na ako ng year na yon, Papa Dudut. Nagtatrabaho na ako bilang isang purchasing staff sa isang company. Galing ako sa may kaya na pamilya kaya hindi kami nauobliga ng mga magulang namin na magbigay ng tulong sa kanila. Ang sinasahod ko sa aking trabaho ay akin lahat. Ako ang klase ng tao na ayaw na nagpapamando sa ibang tao. Maliban na lamang sa trabaho kasi kailangan ko talagang sumunod sa utos ng mga nakakataas sa akin. Gusto ko ay malaya kung nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kaya naman halos tuwing weekend ay nasa labas ako kasama ang mga kaibigan ko para pumunta sa mga bar at uminom at magpakasaya. Hindi ko akalain na sa pagpunta ko sa mga bar ay makikilala ko ang babaeng nagpatibok sa aking puso. That time ay wala pa akong balak na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kasi ini-enjoy ko pa ang pagiging single. Saka alam ko na kapag nagkaroon ako ng girlfriend ay mababawasan na ang paglabas ko. May isang magandang babae sa kabilang table at puro babae sila. 3 sila. Napansin ko na panay ang tingin sa akin ng babae at nararamdaman ko kaagad na baka may gusto siya sa akin. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko na lapitan siya kasi nagandahan talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Nagpakilala ko sa kanya at siya rin sa akin. Ang pangalan niya ay Jasmine. Matanda ako sa kanya ng 2 taon at kinuha ko ang number niya at ibinigay naman niya yon sa akin. Doon na nagsimulang lahat para sa aming dalawa ni Jasmine, Papa Dudut. Mula sa pagte-text at tawagan na halos araw-araw ay nanligaw ako sa kanya at agad naman niya akong sinagot. Kagaya ng isang tipikal na relasyon ay sobrang saya namin ni Jasmine noong umpisa. Hindi ko naisip na magiging ganon kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Mabait si Jasmine, trabaho-bahay lamang siya at noong nagkita kami sa bar, ay sa pilitan pa siyang isinama ng kaibigan niya na may birthday. Pero kung wala raw okasyon ay hindi siya nagpupunta sa ganong lugar. Wala siyang arte sa katawan at mas lalo ko pang minahal si Jasmine nung sa apartment ko na siya tumira. Gusto ko kasi araw-araw kaming nagkikita. Sobrang masikaso si Jasmine bago ako pumasok ay nakahanda na ang uniform ko. Mas nauna siyang gumising sa akin sa umaga para magluto ng breakfast namin. Naging maayos at malinis din ang apartment ko nang dahil sa kanya. Kahit minsan ay sinasabi ko sa kanya na hindi na niya yon kailangan pang gawin ay ginagawa niya pa rin. Aniya ay gusto niya akong mapagsilbihan kasi mahal na mahal niya ako. Sana matagal pa tayo magsama, babe. Alam mo, ikaw lang ang babaeng gumagawa ng lahat ng ito sa akin. Thank you, sabi ko kay Jasmine habang kumakain kami ng dinner sa apartment. Wala kang dapat i-thank you sa akin kasi ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang girlfriend. Saka anong magtagal, gusto ko habang buhay na tayo, no? Tura naman ni Jasmine. Kinikilig ako. Ang natatawa kong sambit. Pero sana kahit anong problema ang dumating sa atin ay malalagpasan natin yun.
Walang bibitaw ha? Dugtong ko. Oo naman, basta isa lang ang ayoko babe, ang sabi ni Jasmine. Ano yun? Tanong ko. Yung kapag niloko mo ko, kapag nagkaroon ka ng ibang babae bukod sa akin, sagot pa ni Jasmine. Tinawanan ko ang sinabi na yun ni Jasmine, Papa Dudut. Ang sabi ko pa ay sobrang tanga ko na kapag naghanap pa ako ng iba dahil wife material siya. Ipinangako ko sa kanya na hindi mangyayari na magkakaroon ako ng ibang babae kasi sobrang kontento na ako sa kanya. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako maghahanap ng iba kasi sobrang swerte ko na kay Jasmine. That time ay hindi ko nakikita ang sarili ko na ma-attract sa ibang babae. Pero totoo nga yata ang sinasabi ng iba na huwag kang magsasalita ng tapos kasi baka kainin mo rin sa huli. 2 years mahigit na ang relasyon namin ni Jasmine nang makaramdam ako ng boredom sa aming dalawa. Nung una ay okay naman ako sa mga ginagawa namin pero dumating ako sa point na parang nagsawa na ako sa routine namin ni Jasmine. Nagde-date naman kami at nagpupunta sa ibang lugar para magbakasyon at makapag-bonding pero parang meron pa akong hinahanap na hindi ko alam kung ano. Naging chill na lamang kasi ang aming relationship at parang wala nang bago, Papa Dudut. Hindi ko pinaramdam kay Jasmine ang bagay na yon. Kapag magkasama kami ay pinapakita ko na masaya ako. Hanggang isang araw ay nagpaalam si Jasmine sa akin na uuwi muna sa parents niya. Naglambing daw kasi ang nanay niya na matagal na siyang hindi umuwi sa kanila. Siyempre dahil family niya yon ay pinayagan ko siya. 1 linggo lang naman daw siyang mawawala at babalik din sa apartment. Hindi ko alam kung bakit natuwa pa ako kasi matagal na mawawala si Jasmine. Isang gabi bago ako matulog ay naisipan ko mag-install ng isang dating app sa cellphone ko. Ang balak ko ay may makachat lang kasi halos hindi kami nagkakachat ni Jasmine kasi kasama niya ang family niya. Alam kong bumabawi siya sa mga ito sa mga oras na hindi niya nakasama ang kanyang pamilya. May isang babae akong nakachat, si Sally. Maganda siya at same age kaming dalawa. Wala akong balak na kilalanin si Sally ng husto, Papa Dudut. Sa akin ay hanggang chat lamang kami kasi meron akong girlfriend. Natulog na ako after ko makipag-chat kay Sally. Tinanggal ko na rin ang dating app sa phone ko kasi uuwi na si Jasmine sa apartment next day. Kinabukasan ng umaga ay nagulat ako nang mag-friend request si Sally sa Facebook ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang account ko kasi hindi ko naman ibinigay. Inaccept ko si Sally at nang i-chat ko siya kung papaano niya nakita ang Facebook ko ay sinabi niya na magaling daw siyang mag-stalk at para rin siyang detective. Profile picture ko noon ang picture naming dalawa ni Jasmine kaya inamin ko noon na meron akong girlfriend. Ang sabi ni Sally ay walang kaso yon sa kanya kasi nakikipagkaibigan lamang siya. Sa araw din na yon ay nagaya si Sally na mag-meet kaming dalawa. After work daw, kahit dinner lang. Medyo nagalangan ako makipagkita kay Sally dahil kay Jasmine tapos ay nag-chat na din si Jasmine sa akin na nasa apartment na siya. Tumatawag pa siya para tanungin kung anong ulam ang gusto ko. Babe, hindi ako makakapag-dinner dyan. Nagaya kasi yung katrabaho ko na manlilibre ng pizza after ng work. Pasensya ka na. Hindi na ako nakatanggi. Ang pagsisinungaling ko kay Jasmine nang tumawag siya. Ganun ba? Sige, okay lang babe. Matagal na rin kayong hindi lumalabas ng katrabaho mo. Magpapadeliver na lang ako ng dinner mamaya. Sabi niya. Natuloy ang pagkikita namin ni Sally, Papa Dudut. Sa mall kami nagkita at nagandahan ako sa kanya. Kumain kami at napag-usapan namin ni Jasmine yon. Tinanong niya kung gaano na kami katagal at ipinakita ko pa sa kanya ang picture ni Jasmine. 10 PM na nang mag-decide kami na umuwi na pero may ibang plano pala si Sally. Aniya ay tinatamad pa siyang umuwi kasi busog na busog siya. Gusto niya raw munang magpahinga at inaya niya ako sa isang motel na malapit. Ang katangahan ko ay sumama ako sa kanya at may nangyari sa amin. Don't worry, hindi ako manggugulo sa inyo ng girlfriend mo. Alam kong mahal mo siya at etong nangyari sa atin ay magiging sikreto lang. Sabi ni Sally bago kami naghiwalay. Parang ayokong umuwi ng gabing yon sa apartment at hindi ko kayang harapin si Jasmine
after ko makipagtalik sa ibang babae. Pero dahil sa magtataka si Jasmine kung hindi ako uuwi, ay umuwi pa rin ako. Pagdating ko sa apartment ay sinalubong ako ni Jasmine ng kiss at mahigpit na yakap. Sobrang namiss kita babe, masayang wika ni Jasmine. Namiss din kita. Ang tagal mong nawala kasi, matamlay kong turan. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka naman yata masaya na umuwi na ako dito. Kunwari ay nagtatampo niyang sabi. Tinitigan ko ng matagal si Jasmine. Hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit ko nagawang lokohin ang isang napakabuting girlfriend na kagaya niya. Babe, sorry, sabi ko. Bakit ka nagsosorry? Ang nagtatakang tanong ni Jasmine. Inuusig na ako ng konsensya ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Gusto ko nang aminin sa girlfriend ko ang kasalanan ko sa kanya. Pero inunahan ako ng takot na hiwalayan niya ako kapag nalaman niya ang katotohanan. Kaya ang sinabi ko ay nagsorry ako kasi hindi kami sabay na nag-dinner. Ang sabi ni Jasmine ay marami pa namang kaming chance para mag-dinner ng magkasabay. At naiintindihan niya na kailangan ko rin na makipag-bonding sa mga katrabaho at kaibigan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako makikipagkita pa kay Sally. First and last na yon. Pero hindi ko napanindigan ang pangako ko na yon, Papa Dudut, dahil ang una naming pagkikita ay nasundan pa ulit ng ilang beses. At ilang beses din na may nangyari sa aming dalawa ni Sally. Palagi naman niyang sinasabi na hindi siya maghahabol sa akin at kontento na siya sa ganong setup. Dahil sa game na game si Sally pagdating sa kama at hindi ganon si Jasmine ay hinahanap-hanap ko na si Sally. Aminado ako na mali ang ginagawa ko pero nang panahon na yon ay tawag ng laman ang nasa utak ko. Saka confident ako na hindi yon malalaman ni Jasmine. Sa pagpasok ni Sally sa buhay ko ay hindi ko napansin na naging cold na ako kay Jasmine. Hindi ko na na-appreciate ang effort at pag-aalaga niya sa akin. Madalas ay wala akong time sa kanya at ang oras na para sa kanya ay napunta na kay Sally. Ang hindi ko alam ay matagal na palang napapansin ni Jasmine na may kakaiba sa kinikilos ko. Wala akong kalam-alam na nag-iimbestiga na pala siya at nakita niya ang Facebook account ni Sally. Palagi kasing nagla-like si Sally sa mga post ko at nagkaroon si Jasmine ng hinala hanggang isang gabi nakahiga na kaming dalawa at patulog na. Biglang sinabi ni Jasmine sa akin na i-check niya ang phone ko. Kinabahan ako ng matindi. Ikinatwiran ko na hindi naman siya ganoon kaya bakit bigla niyang gustong i-check ang cellphone ko. Sabi ko pa ay privacy ko yon kaya hindi niya dapat gawin yon. Pero nagpumilit si Jasmine at sinabi pa niya na hihiwalayan niya ako kapag hindi ko ibinigay sa kanya ang cellphone ko. Wala na ako nagawa kundi ang ibigay kay Jasmine ang cellphone at hayaan siyang kalkalin yon. Doon na nakita ni Jasmine ang palitan namin ng chat ni Sally at nakita niya rin ang mga sexy pictures na sinasend ni Sally sa akin at nagpasalamat na lamang ako na walang nakita si Jasmine na ebidensya na may nangyari sa amin ni Sally. Galit na galit si Jasmine sa akin. Sinabi ko na walang nangyari sa amin ni Sally at isang beses lang kami na nagkita. Nakipaghiwalay si Jasmine sa akin at kahit gabing-gabi na ay umalis pa rin siya sa aking apartment, Papa Dudut. Bago po tayo magpatuloy, gusto lamang pong remind ni Papa Dudut ang lahat ng ating mga listeners na huwag kalimutan na mag-subscribe sa Papa Dudut YouTube channel. Napansin ko po na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Malaking pasalamat po sa lahat ng mga magsusubscribe at nakapag-subscribe na. Sa ating pagpapatuloy, sinuyo ko si Jasmine at nagsorry ako sa kanya at nangako ako sa kanya na hindi ko na yon uulitin pa. Sinabi ko na medyo na bored ako sa mga nangyayari sa aming dalawa kaya ako nakipag-meet sa ibang babae. Para patunayan na titigilan ko na si Sally, blinako na siya sa aking Facebook. Miss na miss ko na si Jasmine, Papa Dudut. Pinupuntahan ko siya sa kanila kahit na hindi niya ako hinaharap hanggang sa isang araw. Nagulat na lamang ako na bumalik na si Jasmine sa aking apartment at dala niya ang lahat ng gamit niya. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng second chance, pero last na raw yon. Kapag inulit ko pa raw ay talagang hindi ko na siya makikita pa kahit kailan. Magpasalamat ka, mahal kita, Gabriel.
Kahit niloko mo ko. Umiiyak na sabi pa ni Jasmine. Sorry na talaga babe, promise. Hindi ko na ulit yun gagawin. Pangako ko sa kanya. Pinilit naming ibalik ni Jasmine ang spark sa aming relasyon. Mas naging open kami sa isa't isa. Naging madalas ang date namin sa labas at pagbabakasyon para meron kaming bagay na ginagawa na kaming dalawa lamang. Ngunit may mga pagkakataon na nahuhuli kong umiiyak si Jasmine at ang sabi niya ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang panalokong ginawa ko sa kanya. Kaya bumawi ako sa kanya. Every week ay binibigyan ko siya ng bulaklak. Parang nanligaw ulit ako sa kanya, Papa Dudut. Dumalas na rin ang pagdududa ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Talagang sinisigurado niya na may mga katrabaho o kaibigan akong kasama sa tuwing lumalabas ako. Gusto niya na palagi akong nag-a-update sa kanya. Nakakapagod at nakakainis ang ganon para sa akin pero naiintindihan ko kung bakit naging mahigpit si Jasmine sa akin. Dahil sa niloko ko siya. Nagkaroon na siya ng trust issue sa akin. May mga pagkakataon pa na nagtatalo na kami kasi nagdududa siya sa akin ng walang basihan. Naging matyaga ako kay Jasmine kasi alam ko na naging ganon siya dahil sa ginawa ko sa kanya. Ang buong akala ko ay tapos na ang chapter ng buhay ko kay Sally. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Habang kumakain kami ni Jasmine sa labas ay may isang number na tumatawag sa phone ko. Nakapatong sa table ang cellphone ko kaya nakita yon ni Jasmine. Ilang beses na tumatawag yung number pero hindi ko sinasagot. Bakit ayaw mong sagutin? Yang kanina pang tumatawag na yan? Tanong ni Jasmine. Hayaan mo yan. Baka sa trabaho lang yan. Oras natin itong dalawa kaya ayoko ng storbo. Ang nakangiti kong sagot. Muling tumawag yung number at nagulat ako nang biglang kinuha ni Jasmine ang cellphone ko at siya ang sumagot. Nag-hello siya at tinanong kung sino ang tumatawag at nang ibalik niya ang cellphone ko sa table ay hindi na maganda ang timpla niya. Matalim ang mga mata niya sa akin. Tinanong ko kung sino yung tumatawag sa akin pero hindi niya sinabi sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi pa kami tapos na kumain ay nag-aya na siya. Dahil sa alam kong galit si Jasmine ay pumayag na ako na umuwi kaming dalawa. Kasi baka sa restaurant pa siya sumabog at ayoko mangyari yon. Kasi nakakahiya sa ibang tao na nandun. Pagdating sa apartment ay doon na sinabi ni Jasmine sa akin na si Sally ang tumawag sa akin. Nagpakilala pa raw ito sa kanya na parang proud na proud pa. Ang akala ko ba hindi na kayo nag-uusap ng kabit mo? Umiiyak at galit na tanong ni Jasmine. Hindi na nga, matagal na. Saka hindi ko siya kabit dahil wala kaming relasyon. Hindi ko alam kung bakit tinatawagan pa niya ako, katwiran ko. Hindi naman siya tatawag kung hindi mo pa siya kinakausap. Bakit? Magkikita na naman ba kayo? Akusa ni Jasmine. Ipinaliwanag ko kay Jasmine na matagal ko nang tinigilan si Sally. Kung tumawag man ito sa akin ay wala na akong kontrol tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko rin kay Jasmine na hindi ko na siya lolokohin. Kahit na hindi na nagsasalita pa si Jasmine ay alam ko na meron pa rin siyang pagdududa sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi na talaga ako nakikipagkita at nakikipag-usap pa kay Sally dahil ayoko nang maulit yung nangyari na nasaktan ko si Jasmine. Para sa peace of mind ni Jasmine ay nagpalit ako ng number. Maging ang password ng Facebook ko ay ibinigay ko na rin sa kanya. Para ma-open niya yon anumang oras na gusto niya. Talagang gusto kong maibalik ang tiwala ni Jasmine sa akin para maging maayos na ulit ang aming pagsasama. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mawala na ang pagdududa ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Lahat na yata ay ginawa ko para maibalik ang trust ni Jasmine sa akin. Pero totoo nga yata na kapag ang tiwala ay nasira ay mahirap nang ibalik. Ganon pa man ay naging matyaga pa rin ako kay Jasmine. Iniintindi ko siya kapag nagdududa siya sa akin at pinaparamdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng mahal ko at hindi ko na ulit siya sasaktan. Sa paglipas na mga araw ay mas lalong naging matindi ang pagdududa at pagiging paranoid ni Jasmine. Kagaya na lamang nang mag-aya ang mga katrabaho ko na magpunta sa Puerto Galera dahil long weekend. Nagpaalam ako kay Jasmine pero ayaw niya akong payagan. Baka raw si Sally ang kasama ko at hindi ang mga katrabaho ko.
Ipinakita ko sa kanya ang chat ng mga katrabaho ko pero ayaw niya pa rin pumayag at baka raw kasama ko si Sally. Kung gusto mo sumama ka sa akin para maniwala ka na wala doon si Sally. Ang sabi ko kay Jasmine. Okay, sasama ko sa'yo. Wala akong tiwala sa bakasyon na yan eh. Wika ni Jasmine. Mabuti't pumayag ang mga katrabaho ko na isama ko si Jasmine sa bakasyon namin. Ginawa ko yon para sa peace of mind ni Jasmine. Sa Puerto Galera ay nagkaroon pa kami ng pag-aaway ni Jasmine Papadudot. Nakaupo lamang kami noon sa buhanginan habang nakaharap sa dagat. Pinag-uusapan namin ang mga plano namin sa aming future at syempre kasama na roon ang kasal at kung ilan ang magiging anak. Sobrang perfect na ng moment na yon nang bigla kong mapansin na tahimik na si Jasmine at nang tingnan ko ay masaya ang tingin niya sa akin. Tinanong ko si Jasmine kung okay lang ba siya o baka nagugutom siya pero bigla niya akong sinampal ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Bakit mo ko sinampal? Ano bang nangyari sa'yo? Nagtataka kong tanong. Talagang kahit kasama mo ko umiiral yung pagiging babaero mo, Gabriel. Sa harapan ko pa talaga. Akala mo yata hindi ko napapansin na kanina ka pang tingin ng tingin doon sa babae na nakaswimsuit sa harapan natin. Galit na wika pa ni Jasmine. Tumingin ako sa harapan at may nakita nga akong babae na nagsiswimming. Ang totoo, sa dagat ako nakatingin nung una. At kung hindi pa sinabi ni Jasmine na may babae roon ay hindi ko pa mapapansin. Akala yata ni Jasmine ay yung babae ang tinitignan ko, Papa Dudut. Hindi ako sa kanya nakatingin kundi sa dagat. Ano ka ba naman, babe? Turan ko. Huwag ka na nga magpalusot pa dyan, Gabriel. Siguro kung hindi mo ako kasama rito ay baka nilapitan mo na yan at nagpakilala ka pa. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Okay sanang bakasyon na ito pero nawala na ako ng gana. Uuwi na lang ako. Wika pa ni Jasmine. Tinotoo ni Jasmine ang sinabi niyang uuwi na siya. Nag-impake siya ng mga gamit dahil sa hindi ko siya pwedeng pabayaan na umalis ng mag-isa. Ay sinabi ko sa kanya na sasama ako sa kanya pero ayaw niya. Magstay na lang daw ako at galit pa rin siya sa akin. Wala na ako nagawa kundi ang hayaan siya na umalis ng mag-isa. Sinabi ko na lamang sa mga katrabaho ko na kailangang umalis na ng girlfriend ko dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya nito at naiintindihan naman yon ng mga kasama ko. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar kay Jasmine. Kahit wala akong gawin na mali ay nagagalit pa rin siya sa akin. Pero palagi kong iniisip ang trauma na naibigay ko sa kanya kaya ganoon na lamang siyang magduda sa akin. Hindi ko tuloy na enjoy ng sobra ang bakasyon na yon, Papa Dudut. Iniisip ko kasi si Jasmine. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Nang makabalik ako ng apartment ay naabutan ko roon si Jasmine na tumingi ako ng sorry sa kanya kahit na wala akong kasalanan. Ako na ang nagpakumbaba dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nag-cheat sa kanya ng isang beses ay hindi kami hahantong sa ganon na sirang-sira na ang tiwala niya sa akin. Pagsapit ng gabi ay mag-isa akong lumabas at uminom. Lasing na lasing ako nang makauwi ako sa apartment. Gising pa noon si Jasmine at kinausap ko siya pero hindi siya umiimik. Hindi ako iyakin na tao pero sa pagkakataon na yon ay umiyak talaga ako, Papa Dudut. Umiyak akong humihingi ng tawad sa kanya sa nagawa kong panluloko sa kanya. Umiling ako na sana'y hayaan niya akong patunayan na nagbago na ako. Sa nakita ko kasing resulta ng panluloko ko ay natakot na ako na tuluyang mawala pa si Jasmine. Hindi ko kakayanin yon, Papa Dudut, dahil mahal na mahal ko siya. Sana ganun kadaling kalimutan ng lahat, Gabriel. Pero hindi mo alam ang naging epekto sa akin ng panluloko mo. Kada galaw mo o kapag hindi tayo magkasama, feeling ko ay may ginagawa kang palaging kalokohan, ang sabi pa ni Jasmine. Nagbago na ako, babe. Sana naman ay nakikita mo yun. Ano pa ba ang dapat mong maramdaman? Ano pa ba ang dapat kong gawin para magtiwala ka ulit sa akin? Umiiyak kong tanong. Hindi ko alam, matulog ka na. Lasing ka na, ang sabi pa ni Jasmine. Nagbago na talaga ako, babe. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko na ulit gagawing lokohin ka kasi ayoko nang masaktan ka pa ng dahil sa akin, ang sabi ko sa kanya.
Ayoko na makipag-usap sa iyo, lasing ka. Kung hindi ka pa matutulog, ako ang matutulog. Ang sabi niya sabay tayo at pasok sa aming kwarto. Naging cold na si Jasmine simula ng araw na yon. Halos hindi na niya ako kinakausap kapag nasa apartment kaming dalawa. Bagaman at ginagawa pa rin niya ang mga ginagawa niyang pag-aasikaso sa akin, alam kong nagbago na siya. Siyempre ang sarili ko ang sinisisi ko. Inisip ko pa na baka nga iyon ang karma ko sa nagawa kong panluloko. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan ay ginawa ko na. Hindi na sana ako nakipagkita kay Sally. Hindi ko na sana ginawang mag-install ng dating app habang hindi ko kasama noon si Jasmine. Lahat ng sisi ay sinalo ko, Papa Dudut. Kahit nahihirapan ako sa panlalamig ni Jasmine sa akin, ay tiniis ko yon. Wala akong karapatan na magreklamo kasi ako ang nagdala sa amin ng sitwasyon na yon. Pero palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik ang tiwala ni Jasmine sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsuyo sa kanya, Papa Dudut, at palagi ako nag-update kahit nasa trabaho ako. Sinesend ko rin sa kanya ang picture ng mga kasama ko kapag lumalabas ako para alam niya na hindi ako kasama ni Sally o kung sino mang babae. That time, wala na akong ibang babaeng nakikita na pakakasalan ko at makakasama hanggang sa pagtanda kundi si Jasmine lang. Siya na ang gusto kong maging ina ng aking magiging mga anak. Pero talagang matigas ang puso ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ko ay parang wala nang silbi. Palagi pa rin siyang nagdududa sa akin. Kapag may lakad ako ay palagi niyang sinasabi na baka makikipagkita ako kay Sally o baka raw may bago na naman akong babae. Kapag ganoon ay ipinapakita ko sa kanya ang cellphone ko at inahayaan ko siyang tingnan ang lahat ng gusto niyang tingnan doon, Papa Dudut. Sa tuwing chinecheck ni Jasmine ang cellphone ko ay wala naman siyang nakikitang kahinahinala, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay may duda pa rin siya sa akin. Pwede raw na meron pa akong isang cellphone na tinatago tapos nandun lahat ng kalokohan ko. O kaya ay may iba akong Facebook account na ginagamit para sa mga babae ko. Pwede rin daw na magaling lang talaga akong magtago. Sabi nga ng isang nag-viral na tao, ang aking konsensya ay clear. Saksi po ang Diyos. Hindi ko na niloloko si Jasmine. Si Sally na ang naging huling babae ko at hindi na rin ako nakipag-usap pa sa kanya. Kahit kailan kasi ayoko nang saktan ang babaeng mahal ko. Hindi ko na kayang makita na umiiyak si Jasmine dahil sa katarantaduhan ko. Saka nung umalis si Jasmine sa apartment ay halos mabaliw ako. Natakot ako na baka hindi na siya bumalik at tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Hindi yon dahil sa pag-aasikaso niya sa akin kundi sa isang dahilan na hindi ko maipaliwanag kaya na-realize ko na mahal ko talaga si Jasmine. Alam ko na hindi katwiran na lalaki ako at natukso lamang ako kaya pumatol ako sa ibang babae. Walang valid na rason para mag-cheat ka sa partner mo. Pero talagang gusto kong maramdaman ni Jasmine na nagbago na ako. Isang araw habang nasa apartment kaming dalawa ni Jasmine ay tinanong ko siya kung mahal pa ba niya ako. Kung hindi na kita mahal wala na ako rito sa apartment mo, Gabriel. Sagot niya. Bakit hanggang ngayon na hindi mo pa rin mapatawad ang mga nagawa ko? Hindi ka pa rin naniniwala na hindi kita lolokohin? Tanong ko pa sa kanya. Ano bang tingin mo sa ginawa mong panloloko? Isang sugat na after lagyan mo ng gamot ay mawawala na ang sakit? Na pagkatapos ng ilang weeks ay magaling na? Hindi ganun yun, Gabriel. Sana bago mo inisip na gawin ang ginawa mo, naisip mo kung ano ang magiging epekto noon sa akin. Ang naluluhang sagot sa akin ni Jasmine. Sa sinabi niyo ni Jasmine ay mas lalo akong na-feel bad sa aking sarili, Papa Dudut. Doon ko na-realize na magiging matagal pa o baka nga habang buhay na ang galit ni Jasmine sa akin. Hindi ko naman gustong ganun kami at ang gusto ko na lang ay maging masaya kaming dalawa. Sumagi na rin sa utak ko ang makipaghiwalay kay Jasmine kasi baka hindi na talaga bumalik ang tiwala niya sa akin. Pero malaking bahagi ng isip at puso ko ang nagsasabi na huwag mong gawin yon at huwag ako mawala ng pag-asa na magiging okay pa ang lahat sa pagitan namin ni Jasmine.
Kaya kahit nasasaktan ako sa trato ni Jasmine sa akin, ay kumakapit pa rin ako. Saka deserve ko rin naman yon bilang kapalit ng ginawa ko kay Jasmine. Months na rin namin ni Jasmine ang araw na yon, kaya gusto ko siyang isurprise. Nag-undertime ako ng trabaho para mapaghandaan ang lahat. Kahit na inaya ako ng mga katrabaho ko na lumabas, pagkatapos ng work ay hindi ako sumama sa kanila at sinabi ko na may date kami ng girlfriend ko. Nagpa-reserve ako ng dinner for two sa isang medyo high class na restaurant. Bumili ako ng bulaklak at nang malapit na ang oras ng out ni Jasmine sa trabaho ay pumunta na ako sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya. Siguro ay halos kalahating oras din ako naghintay nang makita ko si Jasmine na lumalabas na mag-isa. Ang akala ko ay maglalakad siya papunta sa sakayan ng jeep pero nilapitan niya ang isang lalaking matangkad na nakasandal sa isang kotse. Nagyakapan silang dalawa at nag-kiss pa sa lips. Pagkatapos ay sumakay na silang dalawa sa kotse at umalis na. Napatulala ako at hindi nakagalaw sa aking mga nakita, Papa Dudut. Parang sumikip ang dibdib ko at pakiramdam ko ay paulit-ulit akong sinasaksak ng kutsilyo sa buong katawan ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko kasi marami ng tao. Malinaw na malinaw kasi na may ibang lalaki si Jasmine at mukhang mas higit ang lalaking yon kesa sa akin. Itinapon ko ang bulaklak sa basurahan, pinakancel ko ang reservation sa restaurant at umuwi ako sa apartment na lugmok. Doon ay umiyak ako ng umiyak kasi talagang nasaktan ako sa aking mga nakita, Papa Dudut. Nasabi ko pa sa sarili ko na ganon pala kasakit ang ginawa ko kay Jasmine. Mas lalo ko tuloy siyang naiintindihan. Sobrang sakit pala kapag nakita mo na masaya sa ibang tao ang babaeng mahal mo. Parang gusto ko na lamang mamatay ng time na yon, Papa Dudut. Tinawagan ko si Jasmine pero hindi siya sumasagot. Maya-maya ay nag-chat siya na late na siyang makakauwi. Birthday daw kasi ng isa niyang kaibigan at nasa labas sila at baka mag-inom. Ang sabi ko ay mag-enjoy siya at mag-ingat. Nag-I love you ako sa kanya sa chat pero hindi na siya nag-reply pa. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko siya na sumakay ng kotse kasama ang isang lalaki. Ewan ko, pero mas gusto ko pang hindi niya malaman na alam ko na at baka bigla siyang mag-decide na iwanan ako. At ayokong mangyari yon, Papa Dudut. Habang hinihintay ko si Jasmine ay kung ano-anong mga tumatakbo sa utak ko. Na-imagine ko na sobrang saya ni Jasmine kasamang lalaking yon. Baka nga nagmotel pa sila at may kung anong ginawa. Paano kung mahal na pala ni Jasmine ang lalaking yon tapos ay iwanan niya ako? Posible yon lalo na kung wala nang tiwala si Jasmine sa akin. Naintindihan ko siya kung bakit siya naghanap ng iba kasi baka gumaganti siya sa akin. Yun na siguro ang pinakamatinding karma sa buong buhay ko, Papa Dudut. Madaling araw na nang umuwi sa apartment si Jasmine at pasuray-suray siya kaya alam ko na lasing siya. Nang binati ko siya ng happy monthsary ay tinawanan lamang niya ako at dumiretso na siya sa kwarto at humiga. Babe, masaya ka pa ba sa akin? Mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba kaya ang cold mo na sa akin? Ang malungkot kong tanong kay Jasmine. Pwede ba Gabriel, huwag mo akong umpisahan sa mga kadramahan mo. Saka cold ako sa'yo kasi gago ka. Kasi niloko mo ako. Huwag mo akong itutulad sa'yo na isang manloloko. Pag-asik na sagot ni Jasmine at sinabi niyang matutulog na siya. Mas lalo ako nalungkot sa sagot ni Jasmine. Inayaan ko siyang matulog at baka kapag okay na siya at hindi na siya lasing ay saka ko siya kakausapin ng masinsinan. Siguro ay oras rin para palayain ko siya at hayaan na sumaya sa ibang tao, Papa Dudut. Deserve naman yon ni Jasmine matapos ang ginawa ko sa kanya. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hinding-hindi na kami babalik sa dating kami, yung masaya at nagmamahalan lang. Hindi pa rin ako makatulog noon, Papa Dudut, at napansin ko na panay ang tunog ng cellphone ni Jasmine at nang tingnan ko ay may mga chat na sunod-sunod na dumating doon. Alam ko na maling makialam ng cellphone ng ibang tao nang walang permiso ng may-ari. Pero nang time na yon ay tinalo ako ng curiosity ko. Kinuha ko ang cellphone ni Jasmine na unlock ko yon nang ilagay ko ang fingerprint niya sa cellphone habang tulog at lasing siya.
Nang maanla ko ang cellphone ni Jasmine ay doon ko nabasa ang chat sa kanya ng lalaki at nalaman ko na nagpunta sila sa isang motel. Kakaunti pa lang ang palitan nila ng chat kaya alam ko na bago pa lang sila magkakilala. Pero hindi pa yon ang gumimbal sa akin. May 2 dating app na naka-install sa phone ni Jasmine at nang tingnan ko ang mga chat niya roon ay nalaman ko na matagal na palang nakikipagkita si Jasmine sa iba't ibang lalaki. Kahit bago ko pa makilala si Jasmine ay may mga nakamit na siyang lalaki at base sa palitan nila ng mga chat ay hindi lang sila nagkikita kundi meron pang nangyayari sa kanila. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa aking nadiskubre. Kung ganon ay mas naunang nag-cheat si Jasmine sa akin at hindi ko yun nalaman kasi mas magaling siyang magtago kesa sa akin. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig at na-realize ko na wala nang patutunguhan ng relasyon naming dalawa kasi hanggang sa time na yon ay naglolo ko pa rin si Jasmine. Hindi ko sinabi na tama ang ginawa kong pang-cheat pero malinaw sa akin na mas malaki ang kamalian ni Jasmine kesa sa akin. Kahit may pasok ako sa araw na yon ay hindi na ako pumasok sa trabaho. Hinintay kong magising si Jasmine at nang magising siya at pumunta sa kusina kung saan naroon ako ay doon ko na sinabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Jasmine, alam ko na hindi na maibabalik ang tiwala mo sa akin. Mahirap at masakit para sa akin ang desisyon na ito pero mas makakabuti kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Mag-break na tayo. Gusto ko na makahanap ka ng tamang lalaki para sa iyo na hindi ka lolokohin. Ang naiiyak kong sabi sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo, sige mag-break na lang tayo, Gabriel. Pasabi-sabi ka pa na gusto mong mahanap ang tamang lalaki sa akin. Ang sabihin mo may ibang babae ka na kaya ang lakas ng loob mong makipaghiwalay sa akin. Ang akusa ni Jasmine. Kahit sa kahuli-huling pagkakataon ay ako pa rin ang sinisisi ni Jasmine Papadudot. Hindi ko nga lang maintindihan kung paanong nagagawa ni Jasmine na umiyak at sabihin na nasasaktan siya sa ginawa ko gayong siya naman pala ang mas naunang nag-cheat sa aming dalawa. Siguro nga'y mas mahusay siyang cheater kesa sa akin. Nagloko rin siya pero hindi ko nga lang nahuli kaagad. Nang araw din na yon ay umalis na si Jasmine dala lahat ng gamit niya. Masakit para sa akin ang nangyari pero para sa akin ay yun ang tamang bagay na gawin naming dalawa. Ang maghiwalay na ng landas. Hindi na masaya si Jasmine sa akin noon paman dahil kung masaya siya, sana'y hindi na siya nakipagkita pa sa iba't ibang lalaki. Nagawa kong mag-cheat sa kanya ng isang beses. Kaya talagang magiging toxic na ang aming relasyon dahil sa wala na siyang tiwala sa akin. Hindi ko pinaalam kay Jasmine na alam ko na ang panluloko niya sa akin dahil kahit papaano ay ayokong maramdaman niya ang nararamdaman kong pagsisisi. Okay lang na ako na lang ang lumabas na masama at dahilan ng aming breakup. Kahit papaano ay mahal ko pa rin siya ng time na yon. Upang makamove on ako ay blinako na si Jasmine sa lahat ng aking social media account. Alam ko kasi na hindi ko mapipigilang i-check ang social media niya para alamin kung ano na ang nangyayari sa buhay niya at masasaktan lang din ako kapag nalaman ko na meron na siyang iba o ipinalit sa akin. Ngayon naman ay nakamove on na ako kay Jasmine. Hindi na ako nakarinig pa ng balita sa kanya after naming mag-break. Pero sana ay nagbago na siya kagaya ng pagbabago ko, Papadudot. Ngayon ay meron na akong girlfriend at 2 years na ang aming relationship. Natuto na akong sa mga nangyari sa past kaya hindi na ako nagloloko at hindi na rin ako natutuksong makipagkita sa ibang babae. Hindi man perpekto ang girlfriend ko pero hindi yon dahilan para magloko ako at sana ang babaeng mahal ko ngayon ay ang makasama ko na sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papadudot. Gusto ko lang din sabihin sa mga tao na nag-iisip na mag-cheat sa partner nila na huwag nilang subukang gawin dahil paniguradong hindi nila magugustuhan ang ganti ng karma. Lubos na gumagalang, Gabriel. Walang valid reason ang cheating. Kapag nagloko ka ay walang bagay na makakapag-justify sa iyong ginawa. Isipin mo na lamang ang magiging epekto nito sa iyong partner. Isipin mo ang gabi-gabi niyang pag-iyak at mag-isip ng worth niya bilang partner mo at bilang isang tao.
Sa isang relasyon ay hindi lang pagmamahal ang dapat na umiiral. Dapat ay meron ding respeto, katapatan at pagiging kontento. Huwag mo nang hanapin sa iba ang wala sa iyong mahal. Cheating is a choice and not a mistake. Being faithful to your partner is a responsibility and not a choice. Kung hindi mo na mahal ang isang tao ay palayain mo na siya. Kung hindi mo kayang makontento sa kanya ay pakawalan mo na siya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bing. May mga kaibigan kasi ako na naiere na ang kanilang istorya ng pag-ibig. Kaya nagpa siya akong sumulat sa iyo para kung pala rin man ay maibahagi ko ang kwento sa inyong programa. Bale simple lang ang ibabahagi kong kwento ng pag-ibig. Noong high school pa ako, ay active ako noon sa mga gawaing pangsimbahan. Doon ay nakilala ko si Rafael. May hitsura, maayos magdala ng sarili. Matangkad. Halos lahat ng kinagigiliwan ng isang babae tulad ko ay nasa kanya na. At dahil sa aktibo rin siya sa simbahan, ay nagkalapit kami hanggang sa naging magkaibigan. Pero isang araw, hindi ko akalain na mapapasubo ako sa gulo kay Rafael dahil sa pagkakamali ng iba. Pagkatapos noon ng aming fellowship ay nagdesisyon akong umuwi agad. Pero hinabol ako agad ni Rafael. Mukhang may sasabihin siyang importante sa akin. Bakit mo ba ako hinahabol ha? At saka napapansin ko na abot ay ngayang ngiti mo. Bakit ba? Curious kong tanong sa kanya. Bing, pwede ba tayong lumapas? Tanong niya sa akin. Busy ako. Simpleng sagot ko noon kay Rafael. Wala kasi ako sa mood na maglakwatsa nung araw na yon. Wala din ako sa mood na makipag-date. Ganun ba? Nakita ko ang kalungkutan sa mukha ni Rafael. Magse-celebrate pa naman sana tayo. Total, sinugot mo na ang panliligaw ko sa'yo. Sabi pa niya sa akin. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Anong sabi mo, Rafael? Sinagot na kita? Kasi 'di ba, niligawan kita sa text. Tapos nung isang araw lang, sinagot mo na ako. So, tayo ng dalawa. Paliwanag niya sa akin. Teka, ano? Sa text? Hindi naman ako nakikipag-text maliban sa mga kaklase ko. At mas lalong wala akong natatandaan na naging magka-textmate tayo. Giit ko sa kanya. Teka, ano bang pakilala sa'yo ng nag-text ha? Siyempre, pakilala niya siya raw si Bing. Naguguluhang sagot ni Rafael sa akin. Baka si Mayet ang ka-text mo. Bigla kong naalala noon. Ha? Si Mayet? Yung kakambal mo ang ka-text ko? Hindi makapaniwala si Rafael sa aking sinabi. Kasi minsan, ginagamit niya ang pangalan ko sa mga ka-text niya. At saka, may ipagtatapat ako sa'yo. May gusto sa'yo si Mayet. Nako, makausap ko nga yung si Mayet mamaya. Sabi ko pa sa lalaking kaharap ko. Ganun ba? Malungkot na wika ni Rafael. Akala ko, ikaw yung kausap ko sa text. Sabi ko pa naman, katuparan na yun ang pangarap ko sa buhay. Gusto mo, tawagan ko siya ngayon para maliwanagan ka. Offer ko na lang sa kanya. Huwag na lang, Bing. Okay lang. Hindi maitago noon ni Rafael ang sobrang disappointment. Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Rafael, alam kong super disappointed ka ngayon. Sorry. Pero mabuti nang nalaman mo agad ang totoo. Pero Bing, akala ko pa naman ikaw yung ka-text ko. Alam mo ba nung araw na
sinagot mo ako sa text eh. Sobrang saya ko noon. Sabi ko, sa wakas, sinagot na rin ako ng babaeng mahal ko. Bing, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Hanggang magkaibigan lang tayo. Diretsa ko sa kanya. Pero Bing, gusto pa noon ni Rafael na magsalita at kumbinsihin akong tanggapin ang kanyang pagmamahal. Pero ayokong lokohin ang sarili ko. At ayoko ring paasahin siya. Patawarin mo ako pero hanggang dun lang tayo. Wala akong nararamdamang espesyal sa iyo maliban sa pagiging magkaibigan. Rafael, kay Mayat mo nalang ibaling ang pagmamahal mo. Mahal ka ng kapatid ko. Alam kong siya ang makapagbibigay ng pagmamahal na hinahanap mo. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi Bing, ikaw lang ang mamahalin ko. Insist niya sa akin. At paano mo naman nasabi na mahal mo ako? Ha, Rafael? Mga bata pa tayo. Baka naguguluhan ka lang sa mga nararamdaman mo para sa akin. Baka puppy love lang yan. Katwiran ko sa kanya. Hindi Bing. Hindi naman hadlang ang edad para maramdaman ko sa sarili ko na mahal kita. Hindi ito puppy love at sigurado ako doon. Paniniguro niya sa akin. Patawad, pero hindi pa ako handang magmahal. Huwag mo nang ipilit sa akin ang sarili mo. Ang pag-ibig, kusang umuusbong. Hindi pinipilit. At kung pipilitin natin ang mga sarili natin, hindi rin tayo magiging masaya. Paliwanag ko noon kay Rafael. Kaistorya, kahit nasa kanya na ang lahat ay hindi pa rin niya napatibok noon ang puso ko. Kaya sinabi ko agad sa kanya na hanggang magkaibigan lang kami. Ayoko naman siyang paasahin kaya dinerecha ko na siya. Bukod roon ay alam kong malaki ang pagkakagusto ng kakambal ko na si Mayet kay Rafael. Samantala, noong mga panahong iyon ay may bagong dating sa aming baryo. Si Taron. Bale, siya ang pamangkin ng kumpare ng tatay ko na nagtatrabaho din sa farm na pareho nilang pinagtatrabahuhan. At dahil madalas ako doon sa farm, ay palagi kaming nagkikita ni Taron. At makalipas nga ang 1 taon, ay nagkalapit kami sa isa't isa. Doon ay sumama na si Taron sa tropahan kung saan ako kabilang. Isinama rin niya ang pinsan niyang si Arturo. Kaistorya, pagkatapos ng trabaho sa farm ay madalas kaming magbondingan na mga magtotropa. Simula noon ay naging close na kami ni Taron. At dahil sa closeness namin ay hindi maiwasang mahulog ang loob niya sa akin. Madalas akong sulatan ni Taron at ipinapadala niya ito sa kakambal ko na si Mayet. Minsan, may pagkakataon din na inaalayan niya ako ng mga tula. Pero noong mga panahong iyon, ay hanggang kaibigan pa lang ang nararamdaman ko kay Taron. Samantala, isang araw habang nasa isang resort ako kasama ng aking mga kaibigan, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Rafael. Nasaan ka, Bing? Tanong niya noon sa akin. Naririto kami sa beach sa Laia. Sagot ko sa kabilang linya. Nga pala, si Mayet. Kamusta na dyan? Kasama mo ba? Tanong ko naman sa kanya. Naririto ako sa bahay ninyo. Pinatuloy ako ni Mayet. Nasabi nga niya sa akin na kasama mo raw sina Taron at Arturo? Oo, kasama ko sila mag-beach. Kasama ko rin sina Ate Bekay at Nanay, tugon ko. Sandaling nanaig ang katahimikan sa kabilang linya. Para bang may pag-aalinlangan si Rafael na sabihin ang kanyang saloobin.
Pero makalipas ang ilang minuto, ay nagsalita din siya. Bing? Mahal mo ba si Taron? Oo naman. Pero hindi ko pa rin siya sinasagot. Alam mo na, gusto ko munang mag-effort si Taron sa panliligaw sa akin. Masaya kong sagot sa kanya. Ang swerte naman niya kung ganon. Malungkot niyang sagot sa akin. Alam mo, nagdala ako ng maraming bulaklak para kay Mayet ngayon. Pero, alam mo ba, para talaga yun sa'yo kung sinagot mo ako. Sabi pa niya sa akin. Rafael, ilang buwan na kayong magkarelasyon ng kakambal ko. Hanggang ngayon pa rin ba hindi ka pa rin makamove on sa akin? Rafael, mahal ka ni Mayet. Huwag mo naman sanang lokohin ang kakambal ko. Seryosong sabi ko sa kanya. Bing, ikaw talagang mahal ko, hindi ang kakambal mo eh. Alam mo ba, handa akong iwan si Mayet, sagutin mo lang ako. Sabi pa niya sa akin. Na siyang ikinagalit ko. Hindi Rafael, huwag mong saktan ang kapatid ko. Hindi mangyayari kailanman ang gusto mo. Pero mahal kita, Bing. Giit pa niya sa akin. Hindi kita mahal. Wala akong espesyal na nararamdaman para sa iyo. Patawarin mo ako. Pagkatapos noon ay binaba ko na ang phone at nagpahinga ng malalim. Hindi ko naman namalayan na umahon na pala si Taron at nakatayo na pala sa likod ko. May problema ka ba? Sinong kausap mo sa cellphone? Tanong niya sa akin. Si Rafael lang yon. Nangungumusta lang. Kasama niya ngayon si Mayet. 6 months sa rin nila ngayon. Sagot ko. Tayo ba, Bing? Kailan ba tayo magdiriwang ng monthsary? Na hihiyang tanong sa akin ni Taron. Nako, Taron. Saka mo nalang isipin yan. Natatawang sabi ko. Pero napansin kong seryoso noon ang mandiligaw ko. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsuyo mo sa akin. Malay mo, makaisang araw. Mapa-oo mo na ako. Sabi ko na lang sa kanya. Bing, may sasabihin sana ako. Magpapaalam muna ako sa'yo. Aalis kasi ako. Malungkot niyang pagtatapat sa akin. Saan ka pupunta? Curious kong tanong sa kanya. Babalik muna ako sa probinsya para mag-aral. At saka, alam mo ba, nagbabalak na rin akong tumigil sa bisyo ko. Hindi na rin ako iinom at maninigarilyo. Magiging seryoso na ako sa buhay para naman maging karapat-dapat na ako sa'yo pagdating ng panahon. Wika niya sa akin. Sana, huwag mong gawin yan para lang sa akin. Isipin mo na para din yan sa'yo. At saka isa puso mo ngayon lahat ng mga sinabi mo sa akin. Good luck sa'yo, Taron. Sana magtagumpay ka sa plano mo. Sinserong sabi ko sa kanya. Mamimiss kita. Nalulungkot niyang wika sa akin. Huwag kang malungkot. Alam kong magkikita pa ulit tayo. Paniniguro ko kay Taron para mawala ang anumang lungkot na kanyang nararamdaman nung oras na yun. At yun nga kaistorya. Natuloy din si Taron sa pagbalik sa kanilang probinsya para mag-aral. Aaminin kong na-miss ko talaga siya ng lubos. Lalo na nung bihira na lang kaming magkausap sa chat o social media dahil sa sobrang busy niya. Nanghihinayang ako noon kasi hindi ko nasulit ang mga araw na magkasama kami. Oo, na-realize kong mahal ko si Taron. Kung kailan, wala na siya. Samantala kaistorya, hindi lang si Taron ang naging kaklose ko noon, kundi pati na rin ang pinsan niyang si Arturo
o madalas naming tawaging Kuya Turo. Si Kuya Turo ay ex-boyfriend ng kapatid kong si Ate Marjorie. Pero hindi man sila naging successful ng kapatid ko, ay nanatiling close friend namin si Kuya Turo. Pero isang gabi, hindi ko inexpect na malalaman ko mula kay Kuya Turo ang totoo niyang nararamdaman para sa akin. Bing, may gusto akong sabihin sa'yo. Mahal kita. Biglang pagtatapat sa akin ni Kuya Turo. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, kaso nahihiya lang ako. Pagpapatuloy pa niya. Samantala, tulad ng sinabi ko kanina, ako yung tipo ng babaeng derechahan dahil ayokong paasahin pa ang isang lalaking wala naman akong nararamdamang pag-ibig. Wala akong ibang nararamdamang espesyal sa'yo maliban sa pagiging kaibigan, diretsa ko sa kanya. Handa akong patunayan sa'yo na akong karapat-dapat sa'yo, wika niya. Pero paano ang pinsan mo? Si Taron. Ayokong dumating sa puntong mag-aaway kayong magpinsan dahil sa akin. Sabi ko naman sa kanya. Mahal mo ba si Taron? Seryoso niyang tanong sa akin. Oo, mahal ko siya, Kuya Turo. Magpaplano na nga akong sagutin siya pagbalik niya. Buong pagmamalaki kong wika sa kanya. Gaano ka naman kasiguro na babalik pa siya? Para sa'yo. Panunubok pa niya sa akin. Malaki ang tiwala ko kay Taro. Hindi siya yung ibang lalaki na nagpapako lang ng pangako. Nung pinangako niya sa akin na babalik siya para suyuin ako, alam kong tutuparin niya yon. Iyon na lamang ang sinabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na ako at iniwan siyang nasasaktan dahil binasted ko. Ayon, kaistorya, ilang beses pa rin akong sinuyo ni Kuya Turo kahit na palagi ko siyang binabasted. Hanggang sa nainis na ako at tuluyan ko na siyang iniwasan. Sobrang nasaktan siya sa ginawa ko. At nabalitaan ko na lamang mula sa ilang mga kaibigan ko na madalas siyang maglasing dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Hanggang sa isang araw, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magagawa ni Kuya Turo. Bing, nakikiusap ako. Kahit na lumuhod pa ako sa'yo, gagawin ko. Mahalin mo lang ako. Pag mamakaawa niya sa akin, nang puntahan niya ako sa aming bahay. Nagkataong wala doon ang mama ko at si Ate Marjorie. Si Mayet naman ay namalengke ng sandali. Di ba may girlfriend ka na? Ayokong mang-agaw ng boyfriend ng iba. Hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Giit ko sa kanya. Handa akong hiwalayan ng girlfriend ko para sa'yo. Sabi pa niya pero nainis na ako. Tama na, Arturo. Tinawag ko na siya sa buo niyang pangalan. Ibig sabihin nun ay galit na ako. Pakiusap. Huwag mo nang ipilit pa ang alam nating hindi pwede. Kuya Turo. Nagikiusap ako. Umuwi ka na sa inyo. Utos ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Hindi, Bing. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo sinasabi sa akin na mahal mo rin ako. Pagkatapos noon ay pinwersa niya akong hawakan at halikan. Ano ba, Kuya Turo? Bitawan mo nga ako. Ano ba? Nasasaktan ako. Buong lakas kong pagpalag sa kanya. Pero sadyang malakas siya noon, kaya nahahawakan na niya ako sa aking masiselang parte ng katawan. Mahal na mahal kita, Bing. Handa kitang panagutan. Wika niya sa akin bago niya ako pagsamantalahan.
Nagawa ko pang sampalin noon si Kuya Turo, pero hindi pa rin niya ako napakawalan. Doon ay napaiyak na ako sa takot at tinanggap ko na sa sarili ko na magagahasa na ako. Buti na lamang at dumating ang kapatid kong si Mayet at agad niyang nakita ang kahayupang ginagawa sa akin ni Kuya Turo. Nagtatakbo naman si Kuya Turo palayo nang makita niyang kinuha ni Mayet ang itak sa kusina para itaga sa kanya. Sa kabilang banda, nag-iiyak naman ako sa harap ng aking kapatid. Kaistorya, nang malaman ito ng mama ko ay nagbalak siyang magsampa ng kaso laban kay Kuya Turo, pero agad ko silang pinigilan. Wala na akong balak na magsampa pa ng kaso sa lalaking muntik ng manggahasa sa akin. Basta wag na siyang lalapit pa sa akin kahit kailan. Samantala, muli kong na-miss si Taron at sinubukan kong makipag-communicate sa kanya sa social media. Nagtagumpay naman ako dahil muling sumigla iyon. Marami akong ikinwento sa kanya at siya rin ay maraming naikwento tungkol naman sa buhay niya. Simula noon, kaistorya, palagi ko na siyang hinahanap-hanap. Bagamat may communication na rin kami sa pamamagitan ng text at calls, ay hindi pa rin noon maibsan ang kalungkutan ko. Kaya ang dasal ko lang noon sa Diyos ay sana umuwi na si Taron para magkasama na kaming dalawa. Sa puntong ito, aminin ko man o hindi, pero lalo akong na-inlove kay Taron. 2 taon ang lumipas. Pero hindi pa umuuwi noon si Taron, kaya naman sobra akong nalungkot. Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal sa Diyos na sana makasama ko na si Taron para naman maibsan na ang pangungulila ko sa kanya. Samantala, noong mga panahon ding iyon ay tumutulong sa akin sa pag-aaral ko si Kaka Densyo, na isang caretaker sa farm. Noong una, mabait siya sa akin at parang apo ang turing niya sa akin. Pero simula nang ma-stroke siya ay unti-unting nag-iba ang kanyang pakikitungo sa akin. Kaistorya, doon ko na-realize noon na ang pagtulong pala ni Kaka Densyo sa akin ay may hinihintay palang kapalit. At dahil takot na takot ako, pero hindi ako nagpapahalata, unti-unti akong lumayo kay Kaka Densyo, na siyang ikinagalit nito. Kaistorya, dumating pa sa puntong pinagtangkaan na ni Kaka Densyo ang buhay ko. Nung una, palaging may nag-iiwan ng patay na pusa sa harapan ng bahay namin. Hanggang sa isang umaga, nakita namin sa aming pinto ang kinatay na katawan ng alaga naming aso. At hindi pa nagtatapos doon ang kanyang pananakot. May pagkakataong may nagpaputok pa ng baril sa aming bahay na siyang ikinabasag ng mga urn o lagayan ng abo ng mga yumao kong lolo at lola. Dahil doon ay humingi na kami ng tulong sa pulisya. Pero hindi na nila mahagilap noon si Kaka Densyo. Nagtatago na ito. Lalo kaming kinabahan dahil anumang oras ay gaganti yun sa amin, lalo na sa akin. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako sa bahay ay may humintong tricycle sa tapat ko at lumabas doon si Kaka Densyo. Pilit akong isinakay sa loob. Buti na lamang at tiyempong napadaan si Kuya Turo at iniligtas niya ako mula sa manyakis na si Kaka Densyo. Nagbuno silang dalawa. Bagamat walang baril na hawak si Kaka Densyo, ay may daladala naman itong balisong at walang awa na tinarak ito.
kay Kuya Turo. Samantala, bagamat sugatan si Kuya Turo, ay nakuha pa rin niyang matalo si Kaka Densyo nang masuntok niya ito sa panga na siyang naging dahilan para mawalan ng malay ang matanda. Agad naman akong tumawag ng pulis at nahuli nila si Kaka Densyo habang si Kuya Turo naman ay agad na dinala sa ospital para magamot. At ayun nga, kaistorya, sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman si Kuya Turo. Doon ay muli kaming nagkausap at humingi siya ng tawad sa akin sa tangka niyang pag-rape noon sa akin. Pinatawad ko na rin siya dahil sa nakita ko namang nagsisisi siya at iniligtas din naman niya ang buhay ko mula sa isang rapist. Simula noon ay naging magkaibigan ulit kami ni Kuya Turo. Nagpatuloy ang komunikasyon namin noon ni Taron. Hanggang sa isang araw ay isang aginaldo mula sa Diyos ang aking natanggap. Bing! Tawag sa akin ni Taron. Agad ko namang niyakap siya pagkakita ko sa kanya. Grabe, namiss kita. Mukha ngang namiss mo ko. Ang higpit kasi ng yakap mo sa akin eh. Natatawang wika niya sa akin. Kamusta ka na, Taron? Agad naman siyang sumagot sa aking tanong. Eto, mabuti naman. Pero alam mo, aaminin ko sa'yo. Malungkot ang naging pamamalagi ko doon sa probinsya kasi kulang palaging nasa isipan ko. Hindi naman kasi sapat yung hanggang text lang yung komunikasyon natin. Pero ngayon, masaya na ulit ako kasi nagkita tayo ulit. Ikaw, kamusta ka rin? Tulad mo, okay na rin ako kasi nakita at nayakap na rin kita. Sagot ko naman sa kanya. Ibig sabihin ba niyan, love mo na talaga ako? Panunubok pa niya sa akin. Oo na, love nga kita. Kinikilig kong wika sa kanya. Kung ganun, sasagutin mo na ang panliligaw ko sa'yo? Mabilis naman akong sumagot sa tanong. Oo, pinatunayan mo naman sa akin na mahal mo talaga ako at deserve mo ang pagmamahal ko. Girlfriend mo na ako ngayon. Tuwang-tuwa naman si Taron sa narinig niya mula sa akin. Salamat, Bing. Pangako, mamahalin kita ng tapat at kahit kailan ay hindi kita paiiyakin o sasaktan. Pagtatanggol din kita sa mga taong magtatangka sa buhay mo, sabi pa niya. Kaistorya, nang bumalik si Taron at naging boyfriend ko na siya, ay labis ang naging katuwaan ko. Nawala na ang lungkot na dati kong nararamdaman noong wala pa siya. Naging masaya naman ang relasyon namin. Mas dumalas ang pagbibigay niya ng love letter sa akin at madalas niya akong alayan ng mga tula. Kaistorya, parang umikot na noon ang mundo ko kay Taron. Akala ko noon, wala nang katapusan ang kasiyahan naming iyon. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, isang matinding pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Bing, si Mayat nasa kabilang linya. Wika sa akin ang amo kong si Ma'am Cynthia. Agad naman akong lumapit sa kanya at sinagot ang telepono. Hello, Mayat? Bakit ka naman napatawag? Sina nanay, kamusta? Tanong ko sa kanya. Heto, mabuti naman kami dito sa probinsya. Nga pala, Bing. Si Taron, malungkot nitong wika sa kabilang linya. Agad naman akong nakaramdam ng kaba. Oh, anong nangyari kay Taron? Nag-aalalang tanong ko tungkol sa aking boyfriend. Nasangkot sa nakawan ng boyfriend mo. Balita sa akin ni Mayat. Nagulantang naman ako.
sa natanggap kong balita. Sigurado ka? Baka naman napagbintangan lang ang boyfriend ko. Agad namang sumagot si Mayet. Nahaharap sa kaso si Taron kasi umamin siya na siya ang nagnakaw ng mga feeds sa farm na pinagtatrabahuhan niya. Sabi pa niya, inutusan siya ng tito niya na magnakaw. Ano na ang nangyari kay Taron? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Nakapagpiyansa naman si Taron sa tulong ng mga magulang niya pero bumalik na ulit sila sa probinsya nila. Kwento pa sa akin ng aking kapatid. Ganoon ba? Kaya pala hindi nagre-respond sa akin ang boyfriend ko. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Mayet, kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Nasa mabuting lagay naman ang boyfriend mo. Wika niya. Ewan ko, pero parang kinakabahan ako na baka hindi na niya ako balikan. Huminga naman ng malalim si Mayet bago nagsalita. Huwag kang mag-alala at mukhang mahal ka naman ni Taron. Hindi ka niya iiwan. Sana lang talaga, Mayet. Malungkot na wika ko sa aking kapatid. Kaistorya, ang insidenteng iyon ang siyang nagpalayo sa amin ni Taron ng tuluyan. Simula noon ay hindi na siya nagparamdam sa akin. Wala na rin akong balita sa kanya hanggang ngayon. Doon ay naranasan ko ang masaktan ng todo. Masakit pala talaga ang mabigo sa pag-ibig, lalo na kung umasa ka na kayo ang magkakatuluyan, pero ang ending ay hindi pala. Matagal din bago ako naka-move on kay Taron. Kailan ko ba makikita ang totoo kong pag-ibig? Kailan ba ako magiging masaya at malaya na ipakita sa taong mahal ko ang pag-ibig ko? Siguro, malapit na. Bahala na ang Diyos sa akin. Alam ko namang ibibigay niya sa akin ang lalaking nakatakda para sa akin. Kaistorya, heto lang ang ibabahagi kong kwento sa iyo. Muli ay maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin para maipadala sa himpilan ninyo ang sulat ko. Mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang. Bing. Bing, katulad ng matagal ko nang sinasabi sa programang ito, huwag kang mainip sa paghahanap sa iyong true love. Oo, true love arrives at the right time. Dumarating yan kapag handa ka na emotionally, physically, at paminsan-minsan ay financially. Lahat ng ito ay plano sa iyo ng Diyos. Huwag mo siyang madaliin. Alam niya kung ano ang nararapat at kung ano ang ikabubuti ng iyong buhay. Habang naghihintay sa iyong true love, i-focus mo muna sa ibang atensyon mo. Live life to the fullest. At ang ibig kong sabihin ay ibaling mo sa pamilya at mga kaibigan mo ang iyong atensyon habang naghihintay ka kay Mr. Right. Paunlarin mo ang iyong sarili. Explore your skills, talents, and maximize your resources. Paunlarin mo ang iyong pagkatao. With that, walang nasasayang na opportunity sa'yo habang naghihintay ka sa iyong true love. Anyway, huwag ka ring matakot na mag-entertain ng mga mandiligaw. At huwag ka ring magpapadalos-dalos ng desisyon. Pag-isipang mabuti bago gumawa ng isang mahalagang desisyong pag-ibig. Sa pamamagitan nito, mahahanap mo ang tamang tao para sa'yo. Just learn and wait. At habaan mo lamang ang iyong pasensya.